Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po siya ng World Radio International through Whites, Pero Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyong pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday sa Barangay 92.7 FM Radio, GWRA, GMA Radio, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At sa mga kapatid at mga kaibigan dito sa Baguio at Cordillera Region at sa iba pang lugar na inaabot ng signal ng GMA Radio, ang IP kong number sa Smart 059-49329 at sa Globe 0917-700-3134. So you can text me or contact me sa mga numbers yan sa ating mga radio listeners. But of course, ito po ay nalalagay natin sa YouTube. Na-advance natin ng 2 to 3 days, but this is scheduled for October 26, last Sunday of the month of October 2025 sa ating pong YouTube channel. Pag-usapan po natin this morning, brothers and sisters, ang aking pinangumatang lesson, Eli Soriano, Dati or Maling Daan, an Inquiry, based on the book of Jeremiah, chapter 6, verse 16. Babasahin muna natin ang teksto natin sa English and then of course sa Filipino version. Si Eli Soriano at ang kanyang programa na tinatawag niyang Dati o Maling Daan ba? Ito ay isa pong inquiry or pagtatanong lamang. It was sinasabi sa book of Jeremiah chapter 6, verse 16. This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look, and ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, we will not walk in it. Jeremiah chapter 6, verse 16. Kaya dito naman po sinasabi sa atin sa wikang Pilipino, sa mga kapatiran na naghihintay po ng ating translation sa wikang Pilipino. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukhang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayaan. Subalit sabi nila, ayaw naming dumaan doon. So yan po ang ating pagbabasa sa ating teksto sa Jeremias Kapitulo 6, talatang 16. Now, let's go to our introduction. Members of the Church of God have now attained international fame. So, kung titingnan mo, napaka-popular na po itong grupo na ito sa buong mundo. Hindi lamang po sa buong Pilipinas, sugunod sila ay popular sa buong mundo. Ang dating daan, which is a radio broadcast and at the same time a television program, helped MCGI or Members Church of God International gain a wide following in the Philippines and even abroad. So itong programa nila na nasa radyo at nasa television din, ito po ang nakatulong sa MCGI or Members Church of God International para sila ay makilala sa buong Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa. But ang question po, is dating daan or MCGI, which they call the old and good path, or is it the wrong way? Maling daan to heaven? Ito ba ay tamang papunta sa langit? O ito yung maling daan? So, yan po ay katanungan lamang. Kaya sa ating pag-aaral, malalaman po niyo mga kaibigan at mga kapatid, kung ito ba ay ang tamang daan o dating daan na papunta sa kalangitan. Now, number 1, sa ating pag-aaral this morning, ang ating pong tatalakay, number 1 is Eli Soriano, his biographical and religious background. Ano ba talaga si Eli Soriano? Number 2, what's the history and development
of Dating Daan or the so-called MCGI. Number 3, false teachings and practices of Dating Daan. Sila ba ay may mga maling pagtuturo o pangangaral, pati na rin yung mga gawain nila? And the last, not the least, MCGI or Members Church of God International. Is it comparable with the New Testament Church? Kung paghahambing natin ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa New Testament o sa Bagong Tipan, ito ba ay kapareho? Kahambing ba? O katulad ng MCGI or Members Church of God International? So makikita natin, pag in-analyze po natin ito mga kaibigan at mga kapatid, malalaman natin kung talaga pareho sila. So kung magkapareho, ang ibig sabihin, ang MGCI at ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa New Testament o sa Bagong Tipan ay pareho. Nasa inyo po ang judgment. Pakinggan po nyo ang lesson na ito at ibigyan nyo po ng analysis, or this is just an inquiry. Number 1, let's go to our discussion. Ili Soriano, or actually Eliseo, ang real name niya, Eliseo Fernando Soriano, is biographical and religious background. Sino ba talaga si Soriano? Ang kanyang biography, ang kanyang talambuhay, pati na rin yung kanyang background sa relihiyon. He was born, of course, Eliseo Fernando Soriano is considered a Filipino preacher and what you call tele-evangelist. And he's also called the overall servant of the MCGI or the Members Church of God International. Yun po yung official name nila. Siya po ay pinanganak sa Pasay, April 4, 1947. 1947. Kung buhay po siya ngayon, ang edad niya ay 78 na. Pero namatay po siya sometime in July 2022. So kung buhay po siya ngayon, ang edad niya po ay 78 na. He dropped out of school due to a religious debate with the administrator. Siya po ay nakarating na ng 4th year high school. Gagraduate na sana, 3 buwan na lang, pero nagkaroon po sila ng discussion ng, I don't know, principal or administrator tungkol sa religion kasi he might have studied in a religious school. So ganun po, nag-drop out po siya. But he later on was baptized into the so-called Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, the Church of Christ in Jesus, the pillar and the bulwark of the truth. Ito po ay nangyari 1964. Alright, siya po ay naging ministro o mangangaral taong 1969 or 1969. Now, nang mamatay yung group o leader ng grupo na kinaaniban niya, after the death of the church leader in the 1975, yung grupo na kinaaniban ni Soriano left the group. In 1976, after a disagreement with the leadership, hindi po sila nagkasundo ng leader na sinaniban niyang grupo. Kaya umalis po siya doon taong 1975. At nang next day, ang sinabi niya, he then established the MGCI or the Members Church of God and became its overall servant. Yun po yung designation o titulo na kinuha niya, overall servant, pangkalahatang tagapaglingkod. Yun po ang titulo na kinuha po ni El Soriano. Now, El Soriano, of course, hosted the long-running religious program at of course popular ito kung kayo po ay nanonood, ang Dating Daan, or sa English, The Old Path or The Old Way, which of course aired in radio and at the same time television. So taong July 3, 2022, ulitin po, July 3, 2022, sa edad na 73 siya nang namatay siya. Siya po ay namatay doon sa Santa Catalina, Brazil. Nag-exile po siya doon. Parang mag-isa po napunta siya roon. At ang successor niya, ang pumalit sa kanya sa leadership ng MCGI ay ang kanyang pamangkin na si Daniel Fernando Razon. Kung ano po ang ikinamatay ni Eli Soriano, hindi po natin alam sapagkat
hindi po sinasabi ng kamiyembro nila. Marami po ang mga haka-haka, pero haka-haka lang po yun. We do not really know how he died, but siya po ay namatay July 3, 2022. Yan po ang kwento ni Elio Soriano tungkol sa tinatawag nating talambuhay or biographical and religious background ng religious leader na ito. Now let's go to the next part of our lesson. The history and the development of Dating Daan or MCGI. Ano po yung kwento kung paano lumaganap, lumago at dumami ang tagasunod ng radio program at television program na Dating Daan, The Old Path, at ang grupo niya na pinamagat niyang Members Church of God International. Well, the missionary work of Elio Soriano that evolved into the MCGI started in Pampanga in the 1970s. So nagsimula po ito sa Pampanga, si Kapampangan, Kabalen. In 1976, Elio Soriano and his allies separated from the group led by the late Gugulan. So may grupo po siyang sinalihan at ang leader po doon ay, ang pangalan po ay Gugulan. Subalit 1976, humiwalay po si Elio Soriano at ang kanyang mga kasama sa grupo na yon. Taong 1977, he registered a new church name. So nag-register muna siya, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan. Ito po yung before na tinayo niyang MCGI, ito po yung grupo na kinaaniban ni Elio Soriano. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan. At doon po, nagkaroon ng problema kasi may kapareho ito na grupo. 1980 po, ang dating daang radio program was launched and became popular for its live question and answer format. So 1980, ang style po ni Elio Soriano sa radio at television, live po. May magtatanong tapos sasagutin niya. May tagahanap po ng mga bersikulo, kapitulo. Yun po yung answer. At yan po ay naging popular sa mga tao nung kapanahonan at hanggang sa ngayon. 1983, subalit wala na po ngayon. Wala na si Elio Soriano. Patay na po. 1983 po, ang Dating Daan began its national television presence. So, national na. Pangkalatan, buong bansa. Nakikita na siya. 1999, ang Dating Daan launched its website enabling a global connection. So, hindi lang po pang buong Pilipinas, pang buong mundo na po. Nakikita na siya, naririnig. Year 2000, the program started the live video streaming on the internet. So, nakikita na po siya sa YouTube, Facebook, etc. Dumami na po yung kanyang mga followers, listeners, and subscribers. Subalit, taong 2001, 24 years ago, the Supreme Court ruled in favor of Gugulan's group, which resulted in Soriano's using the MCGI name. So, yung grupo po ni itong si Gugulan, ang pangalan po nila ito, Iglesia ng Diyos, Suhay at kay Kristo Jesus, Suhay at Haligi ng Katotohanan. Yun po yung pinaboran ng Supreme Court sa Pilipinas. At so, because of that, Elio Soriano started calling his group MCGI, Members Church of God International. In other words, members lang sila ng Church of God. Hindi sila yung Church of God, kundi mga miyembro lang po sila ng Church of God International. So yun po yung naging official name ni Elio Soriano. Alright, yun po yung ating masasabing history and development of Dating Daan or MCGI. Now, let's go to the third part of our lesson, which is more important. Tingnan niyo, pakinggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid kung ito po ay tama o hindi. Pwede kayong magtanong. Tingnan niyo rin po sa inyong Biblia kung tama po yung ating analysis at paglalahad tungkol sa grupo ni Elio Soriano. Paul's teachings and practices of Dating Daan. Marami po ang nagsasabi, magaling si Elio Soriano. Tama lahat yung sinasabi. Pero if you analyze the doctrines o mga pagtuturo ni Elio Soriano, malalaman natin may mga kamalian siya. Hindi po lahat na sasabihin ko dito, kundi because of our limited time,
will only reveal some of the things na hindi tama sa pagtuturo ni Eli Soriano. Eli Soriano, through his radio and television program, believe in non-Trinitarian doctrine. Ano yung non-Trinitarian? Of course, popular po yung doktrina, yung Trinity. 3 persons and 1 God. At of course yan, mababasa natin sa Biblia. Paano natin alam na there are 3 persons and 1 God? If you will read the book of Matthew, chapter 28, verse 19. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "Go ye into all the world, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." So sabi ni Kristo, umayo kayo sa buong sanglibutan. Gawin yung mga alagad ang mga tao na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Si Eli Soriano po hindi naniniwala na 3 ang personalidad ng pagka-Diyos. Bali, actually sa kanya 2 lang. Yung Holy Spirit po, hindi siya naniniwala ng Espiritu Santo ay pwedeng isama doon sa tinatawag nating Trinity, 3 persons in 1 God. Hindi po siya naniniwala dyan. Of course, kung titingnan natin ang Biblia, very clear po mga kaibigan at mga kapatid, na ang Espiritu Santo ay actually kasama doon sa tinatawag nating Trinity, 3 persons in 1 God. Paano natin alam yan? Well, in the book of Acts, chapter 5, verse 3 and 4, yung kwento po ni Ananias at saka si Sapphira na nagbenta ng lupa, tapos nandaya sila, hindi nila binigay yung tamang napagbentahan ng kanilang lupa sa mga apostoles. Sabi ni Apostol Pedro, bakit ka nagsinungaling sa mga tao at hindi mo sinabi yung tunay na pinagbilan mo ng lupa at pati yung binigay mo sa amin sa mga apostoles? Verse 5, chapter Acts 5, 3 and 4, sabi ni Apostol Pedro, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kung hindi nagsinungaling ka sa Diyos. So in other words, in 2 verses, Acts chapter 5 verse 3 and 4, sinabi ni Apostol Pedro na ang Holy Spirit ay Diyos. Apostol Pedro mismo yun. So, sino po ang ating paniniwalaan? Si Apostol Pedro o si Eli Soriano? Number 2, error ng MCGI. Eli Soriano called himself the overall servant of the MCGI group. Pangkalahatang tagapaglingkod ng MCGI na grupo o religious group. Well, kung titinan po natin yung Bagong Testamento, brothers and sisters, there is no such designation in the New Testament. Wala pong apostol o sino pa man sa Biblia na nagkaroon ng titulo na overall servant. The Apostle Paul and Barnabas, when they were going around Asia Minor and visiting Lycaonia, etc., no? And Acts chapter 14 verse 23, sabi ng Biblia, the Apostle Paul and Barnabas strengthened the churches and then appointed elders in every city or in every congregation. Naglibot po sila sa Asia Minor, na ngayon po ay Turkey, panahon na natin ngayon. Sila po ay nagtalaga. They appointed elders in every church or in every city. Nagtalaga po sila ng mga matatanda who are also called pastors or also called presbyters or also called bishops. The same person, iba-iba po yung designation o titulo, depende sa grupo. So wala pong itinalaga doon na overall servant. In fact, Paul and Barnabas did not have the title of overall servant. Ang titulo po ni Apostol Pablo at pati si Bernabe, they were called apostles. Of course, apostles mean pinadala. Apostle Pablo was sent by Jesus Christ himself, whereas Bernabe or Barnabas was sent by the Church of Antioch. Doon po sa Acts chapter 13, sinabi doon na ang mga iglesia, ang iglesia sa Antioquia, sa Syria, sila po ang nagtalaga kay Apostol Pablo at kay Bernabe na mangaral ng salita ng Diyos sa mga hintil o sa mga hindi Hudyo. Yun po sinasabi ng Biblia. In fact, if you read the book of Titus, chapter 1, verse 5, sinabi po ni Apostol Pablo kay Tito, that is why I left you in Crete, so that you will set things in order
and appoint elders in every city or in every place. Itinalaga kita o inilagay kita sa Krita. Isang isla po yun. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, at ikaw ay ayusin mo ang mga iglesia dyan, ang mga miyembro ng iglesia, at magtalaga ka ng mga elders, mga matatanda, pwede ring tawaging obispo, presbyters, o pwede ring tawaging mga pastors. Ayun po. So wala pong designation ng overall servant doon. At in every church, iba po ang nilalagay ng mga elders. Alright. So clearly, brothers and sisters, Eli Soriano's designation as overall servant position is therefore considered unscriptural or erroneous. Hindi po mababasa sa New Testament at maling-mali po yun. Okay. Now, Soriano taught also, another teaching niya na mali. Itinuro din ni Eli Soriano that Jesus Christ was God. Si Kristo ay Diyos. Naniniwala sa doon. Pero sabi niya, hindi siya tunay na tao. He only seemed to be human, but not a human being. So, hindi siya tunay na tao, kundi parang tao lamang. Hindi siya tunay na tao. Ito pong doktrina na sinasabi ni Eli Soriano, ito po ay comparable sa tinatawag sa English na Docetism. The word Docetism, ito po ay galing sa salitang Griego, Docetis o Dokises, which means the appearance or illusion. Asserts that Jesus had no physical body but only an illusion of one. Ano pong ibig sabihin ng Docetism? Si Kristo daw, wala pong tunay na katawang physical, kundi parang illusion, parang para siyang ghost, para siyang sa Ilocano, alya o parang multo. Hindi tunay na tao, parang multo, pero Diyos siya. Yun po ang pagtuturo ni Eli Soriano. Alright. Therefore, brothers and sisters, ayon sa kanya, Jesus' suffering on the cross in His death were not real. So, hindi talaga namatay si Kristo sa cross. At hindi rin siya, siyempre kung hindi namatay, hindi rin nabuhay muli. Kasi nga, Diyos nga siya, paano siya mamamatay? Paano siya mabubuhay? God cannot be killed. And of course, there is no such thing as resurrection sa God. Sa Diyos, kasi hindi nga siya namatay, hindi naman siya nabuhay. So that's the false teaching na ipinangangaral ni Eli Soriano sa kanyang mga programa sa radyo, pati na rin sa television. This Docetist and heretical doctrine of Eli Soriano makes therefore the MCGI a dangerous religious cult. So dahil sa doktrina nito, nakakatakot po ng iglesia na tinatawag nilang MCGI, Members Church of God, ay tama sa harap ng Panginoon at sa harap ng tao. Delikado po. Huwag kayong masyadong maniniwala. Huwag rin kayong padadaya. Now, ito pong false teaching o maling aral o turo ni Eli Soriano, kung babasahin po natin sa Biblia, from the book of 1 John chapter 4 verse 23. Basahin po muna natin sa English. And of course, there are other verses na nagpapatunay na si Kristo bilang anak ng Diyos, nanggaling po sa lupa, nagkatawang tao. Marami pong bersikulo. Isa lang muna babasahin natin. Sabi ni Apostol 1, by this you know, the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Juan? Basahin po natin sa wikang Pilipino sa sulat ni Apostol Juan sa 1 John chapter 4 verse 2 and 3. Malinaw po mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Apostol Juan para wag po tayong maloko at madaya ng grupo na ito. Mga minamahal, sabi ni Apostol Juan, verse 2, sabi niya rito, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Yung mga nagtuturo, mga teachers. Paano natin alam? Sapagkat maraming nanghuwad na propeta sa mundong ito. Noon pa man at hanggang sa ngayon, marami pa ring huwag na taga-propeta at taga-pagturo. Ito ang palatandaan, sabi ni Apostol Juan, na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao.
Ano sabi ng Biblia? First John 3:16, for God so loved the world that He sent His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but should have everlasting life. John 3:16. Pero dito sabi ni Apostol Juan, bilang tao, dumating si Kristo, at kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating ngayon, at ngayon na nga ay nasa sanlibutan na. Napakalinawanag po mga kaibigan at mga kapatid ang sinabi ni Apostol Juan. So pag may mga nagtuturo na si Kristo daw ay hindi dumating sa mundong ito na bilang tao, kundi parang multo lang, illusion. Hindi siya talaga tunay na tao, kundi kasi Diyos siya. So yun po ay mga false teachers, brothers and sisters. Napakaliwanag po. 1 John chapter 4 verse 2 and 3. Basahin nyo rin po Ebanghelyo ni Juan chapter 1 verse 1 to 3 and verse 14. At basahin nyo rin yung Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Yan po yung mga bersikulo kapitulo. Kung meron kayong katanungan, pwede nyo sabihin. Pagkatapos bibigyan ko kayo ng mga references. At pwede rin ipadala ito sa inyo. Itong outline na ito sa inyo pong email. Bigay nyo po yung email address nyo at ipapadala ko sa inyo. Now, last part of the lesson. MGCI comparable with the New Testament Church. Kung tunay na iglesia ng Panginoon, ang MCGI or Members Church of God International, ayon sa bagong tipan, tingnan po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Number 1, the New Testament, individual congregations were autonomous and independent. Dalawa po ang konsepto ng church. Sabi ni Kristo, Matthew 16:8, I will build my church. Yun po yung universal concept. Pero mayroon din pong local concept. Ano ibig sabihin ng local concept? Katulad po ng local government. Mayroong national government, mayroon ding local government. Ganyan po ang Iglesia ng Panginoon. Kaya sa Romans 16:16, sabi ni Apostol Pablo, the churches of Christ greet you. Binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Kristo. Bakit mga? Yun po yung local concept. Iglesia ni Kristo sa Baguio, Iglesia ni Kristo sa Pangasinan, Iglesia ni Kristo sa Pampanga at sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yun po yung local concept. And these churches, local churches, were independent and autonomous. So, ibig sabihin, self-governing, self-propagating, and self-financing. Yun pong ibig sabihin ng autonomous. Katulad ng tinatawag nilang autonomous region sa Mindanao, meron din proposal dito noon sa Cordillera na magkaroon ng Cordillera Autonomous Region. Well, NCBI, local congregation are not autonomous. Yung mga individual churches ng MCGI, bawat lugar, hindi po sila autonomous or independent sapagkat ang overall servant sa buong Pilipinas, sa buong mundo ay si Eli Soriano. Ngayon po, hindi na si Eli Soriano, si Daniel Razon na po. So therefore, if we see there is no such position in the New Testament, ang pinakamataas po, of course, Jesus Christ. Sabi ni Kristo, Matthew 18 verse 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay sa akin. At of course, during his present time, nung siya ay buhay pa, ang pinakamataas nung kasama ni Kristo ay ang mga apostoles. Wala na pong mga apostoles ngayon. Sabi ni Eli Soriano, siya raw yun, overall servant. Pero wala pong designation sa New Testament ng overall servant. In fact, the Apostle Peter, if you read the book of 1 Peter chapter 5 verse 1, sabi ni Apostle Peter, I am your fellow elder. Ako ay kapareho nyo ring matanda sa iglesia. Sa English po, elder. Sa Tagalog, of course, matanda. Which is equivalent to bishop, equivalent to presbyter, or equivalent to the word pastor. Pag-aaralan po natin yan later on. MGCI local churches have centralized churches structure and no administrative autonomy. Ito po sila centralized. Ibig sabihin, may sentro sila, may leader sila sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at wala po silang administrative autonomy. Kung gusto nila magkaroon ng mga
pagbabago sa kanilang lokal na iglesia, dapat kumonsulta po sila sa pinakasentro nila. Doon po sa Manila yon o sa Pampanga. Local churches are subject to the control and directives of the central organization. So, lahat ng gawain nila sa mga lokal na congregation ay dapat may consultation po sa central church nila. Pwedeng sa Pampanga, pwede na sa Manila. MCGI also cannot make their own financial and doctrinal decision. Financial, ibig sabihin, so panggastos, kung ano man ang kailangang gastos, may consultation sa head office o sa head church nila. Pati na rin yung doctrinal decision. Halimbawa, nagkaroon ng problema sa isang lokal na congregation tungkol sa mga pagtuturo, pag-aaral, hindi pwedeng gawin ng lokal na congregation yun. Kumonsulta doon sila sa central church nila or head church, head office. Ganun po yun. They cannot also restructure or govern their own affairs without approval from the central body. So, hindi nila pwedeng gawin ng kung ano-anong gusto nila sa lokal na congregation. Restructure, gawin nila, baguhin nila. Hindi nila pwedeng gawin yun. Therefore, brothers and sisters, in contrast, if you read the book of Acts chapter 14, verse 23, the Apostle Paul and Barnabas, I said a while ago, appointed elders in every church. Nagtalaga sila ng mga matatanda na pwedeng tawaging obispo, presbyterio, or obispo. Pastor. The same designation po yan. The same, iba-ibang pangalan pero the same person. Nagtalaga sila ng mga elders. At bawat lokal na congregation. So wala pong central church. Wala pong overall servant designation. Therefore, brothers and sisters, conclusion po natin dyan, from the New Testament verses, as we have cited here, MCGI Group of Beli Soriano, of course, ngayon ay pinamumuhay ni Daniel Razon, ang kanyang pamangkin, is not comparable with the church that Jesus built in the book of Matthew chapter 16 verse 18. Sabi ni Kristo, itatatag ko ang aking iglesia. Anong pangalan ng iglesia na tinatag ng Panginoong Kristo? Wala pong official name. Tawag lang iglesia. And of course, there are so many other names. Church of God, Church of Christ, Assembly of God, Church of the Firstborn. So wala pong isang pangalang opisyal. Tinawag na Church of God International or Church of Christ, etc. Wala pong official name. Sapagkat wala pong, hindi pa uso yung official name noong panahon na yon. Nagkaroon lang po ng official name sa ngayong kapanahonan dahil napakarami po and kailangan pong i-register sa Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas, and of course sa US meron din ganun, para ma-recognize na nag-iisang grupo separate, para ma-distinguish dahil sa napakaraming grupo ngayon ng mga religious group. Yun po ang reason. Conclusion po, brothers and sisters, sa ating pagtatapos, sa ating pinag-aralang, is the group Elizoriano, is it the true and old way to heaven? Or is it the wrong way to heaven? Ito ba ay ang tama na daan patungo langit? O ito ba ang maling daan? So, kayo na po ang maging judge sa ating pinag-aralan sa umagang ito. Dito po sa ating programang Know Your Bible Program na mapapanood nyo po sa YouTube channel Know Your Bible Program, of course, Brother Dan Oliva. Now, let's go to our conclusion, brothers and sisters. Bago tayo manalangin at magpasalamat sa ating mga broadcast sponsors, ito po ang conclusion natin. Now, sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na sa isip ng tao ay tama. So, balit ito pala ang daan patungo sa kapahamakan o sa kamatayan. Proverbs 14:12. Dapat po mag-ingat tayo mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Kristo, Matthew 24:24, Jesus Christ said, there shall arise false Christ and false prophet to deceive, if possible, even the elect. Darating ang mga huwad na Kristo at huwad na mga ngaral para dayain, kung maari, pati na yung mga pinili ng Diyos. So, may posibilidad po
na madaya tayo kung tayo ay nakikinig lamang sa programa ni Eli Soriano at hindi po natin tinitingnan ang mga sinasabi ng Biblia. The Apostle Paul told Timothy also, 1 Timothy 4:16, sabi ni Pablo kay Timoteo, take heed to yourself and to your doctrine, for in so doing you will save both yourself and those who hear you. Pag-ingatin mo ang iyong sarili, pati na rin ang iyong itinuturo o doktrina, sapagkat pag ginawa mo yan, maliligtas mo ang iyong sarili, pati na rin ang mga nakikinig sa iyo. So, delikado po pag tayo ay tagapagturo, mali yung itinuturo natin, nawala tayo, pati yung mga nakinig at naniwala sa atin, sa ating mga sinasabing kamalian, sila rin ay pupunta sa kapamakan. And of course, we know that the end is of course hell or impyerno. Sabi ni Kristo, Matthew 7:13 and 14, basahin po natin ito. Sabi ni Kristo, enter ye by the narrow gate, for wide is the gate that and broad is the way that leads to destruction, but narrow is the way that leads to eternal life, and there are very few who go into it. Ulitin ko po, Matthew 7:13 to 14. Ito po nasa Biblia. Kung meron kayong Biblia, samahan niyo ako sa pagbabasa dito sa sulat ni Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Ganito po ang sinasaad ng Matthew 7:13 and 14. Mga kaibigan at mga kapatid, pumasok kayo, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Tingnan nyo at ito ang dinaraanan ng marami. So huwag niyong maniwala na pag marami ang miyembro, yun ang totoo. Hindi po. Ngunit sabi ni Kristo, Matthew 7:14, ngunit makipot ang pintuan, maliit, basit, at makitid ang daan papunta sa buhay na walang hanggan, at kokonti lamang ang nakakatagpo niyon. So, ibig sabihin mga brothers and sisters, hindi ibig sabihin na pag marami, yun ang totoo. Kabaliktaran po. Sapagkat sinabi ni Kristo, makipot, mahirap ang daan, patungo sa buhay na walang hanggan, at iilan lamang, kokonti lamang, in comparison to millions and billions of people na sumasama sa napakalaking reliyon worldwide. Ang kanyang followers, yun pala ay patungo po sa kapahamakan, destruction, at kamatayan. Sa pagtatapos po mga kaibigan, mga kapatid, if you are not yet in the true way, kung wala ka pa sa tunay na daan, hindi yung dating daan, kundi tunay at tamang daan papunta sa langit, kayo po ay aming inimbitan. Kung if you are not yet a member of the Lord's Church, whether in Baguio or in other places, kayo po ay inimbitan namin. Sabi ni Kristo, Marcos 16, this is, he who believes and is baptized shall be saved. Ang sino mang sumasampalataya kay Kristo at nababautisman, yung bautismo, ito po yung nilulubog, hindi po yung winiwisikan, nubusan. He who believes and is baptized shall be saved. Mark 16:16. But he who does not believe is already condemned. Ngayon pa man, kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo, ikaw po ay hinuhok man na, papunta ka na doon sa kapahamakan. So sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Repent, magsisi, magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 6, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Huwag po kayo mag-alala at huwag kayong sabing postpone. Saka na lang. Sabi ni Apostol Pablo, now is the day of salvation. Ngayon din, pwede namin kayong tulungan kahit saan kayong lugar, Pilipinas man o sa ibang bansa. And of course, please remember that Jesus Christ is inviting you sa kanyang sinabi sa Matthew 11:28-30. Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Ano sabi ni Kristo? Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng bibigatan, bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahimangan
sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang. Manalangin po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Our Father in heaven, Lord God, we thank you for the lesson that we have given here this morning. Marami rin po salamat sa ating mga sponsors, World Radio International, to White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Mga kapatiran na sumusuporta sa ating radio program and broadcast sa YouTube, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga Congregation, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother June and Sister Rose Ontelasco of Canada, kapatid na Nurse Bibing Tuanyo ng Dao Capiz, kasama dyan si Grace, si Romel, and si Arvin, kapatid na Greg and Luz Manuel from Lingayen, Pangasinan, kasama dyan si Jonathan Annalyn Ramos, at of course Sister Brother Ed and Viola Lauder of California. At marami pa po mga kaibigan, mga kapatid na sumusuporta sa ating programa. Hindi ko na mababanggit lahat. Thank you very much. And may God bless us all, bless this program, and bless our listeners. Patawarin niyo po kami mga kapatid, mga kaibigan sa ating programa. And of course, the Lord will forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. All of this, we pray in the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.